Okay, nandito na rin lang tayo. Sige, ito na muna yung record ko. Ito yung ginagawa kong position paper na gusto ko sanang ipasa sa Korte Suprema para sana bigyang tuon at pag-aralan. At the end, sana makuha natin yung favorable na decision or resolution na mag-uutos sa pamahalaan na ipatigil na muna yung programa na pinapatupad ng DepEd at ni Win Gatchalian. Okay, prefatory statement: education is a fundamental human right and a cornerstone of societal progress. The 1987 Constitution recognizes this, guaranteeing every Filipino citizen access to quality education. This constitutional right, enshrined in Article 14, is further elaborated upon in Republic Act No. 10533. The nurturing of each child's potential through educational fosters productive communities and thriving citizenry. This prefatory statement underscores the importance of upholding the constitutional mandate to provide every Filipino with their guaranteed right to education. The following case demonstrate a violation of these fundamental rights, as stated under Section 1, Article 14 of the 1987 Constitution, which declares that the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education accessible to all. Okay, ang sinasabi ko po rito, wala po tayong education system. Ibig sabihin, wala pong ipinapatupad ang pamahalaan ng isang sistema na pang-edukasyon. At wala din po itong programa na ipinapatupad na pang-edukasyon. Ang meron po tayo ay sistemang pang-miseducation at program na pang-miseducation. Magkaiba po yung education at magkaiba po yung miseducation. Okay. Ang ibig pong sabihin nito, kung ikaw ay isang advocate, dedicated na advocate ng education, ay hindi mo pwedeng idahilan na nung lumalabas na yung resulta ng mga test or exams ng mga bata as compared to other nations, ay lumalabas na nasa kulela tayo. At nung magkaka-imbestigahan na evaluation kung totoo nga bang may education system tayo, ay lumalabas nang wala nga po tayong sistemang pang-edukasyon at wala din po tayong programang pang-edukasyon. Ang meron po tayo na ipinapatupad ngayon ay yung programa na pinangunahan noon ni Armin Luistro, na isang programa na hindi pang-edukasyon pero pinalabas ito na compliant dun sa RA 10533 na in-initiate pa nga nilang batas at ipinatupad noong 2013. Pero kung titignan po natin, ikukumpara natin yung uri, yung programa mismo na ipinapatupad ng DepEd at nung mga provisions na nire-require o minamandato ng RA 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013, hindi po magkatugma. Actually, nilalabag po ng programa na ipinapatupad ng DepEd ang saligang batas na kanila mismong ipinopromote kunwari. Parang sinabi mo lang dito na naging advocate ka kunwari ng anti-abortion. Pero habang pinapatupad mo yun, ang ginagawa mo, nagpro-promote ka ng abortion through yung artificial means. Okay? Hindi nga nangyayari yung actual na medical procedure na sinusugat o whatever na ginagawa para magkaroon ng abortion. Pero gumagawa ka, nagpro-promote ka naman ng gamot para pang palaglag. So you are not actually, you are saying that you are anti-abortion,
but you are actually promoting abortion. Hindi po nila pwedeng sabihin, ang mas nakakadismaya kasi, itong ginawa ng EDCOM 2. Akala ko nung una, kakampi na natin itong EDCOM 2 na naitatag base dun sa batas na rin na enact nung 2022 na siya sanang magiging parang fact-finding body para mag-evaluate, mag-assess dun sa performance ng education sector na meron tayo, kung meron. Kaso, walang ya. Ang masakit nun pala ay yung EDCOM 2 na itatag na fact-finding body ay binuo para pagtakpan yung krimen na ginawa nung dalawang nakaraang administrasyon. Ano ibig ko sabihin na pinagtakpan? Nagpatupad po kasi itong si Armin Luistro ng isang programa at ipinilit sa atin base dun sa mga nakakaakibat na mga batas na kagaya nung kindergarten education na nagpipilit sa mga magulang na dapat at the age of 5 na-enroll na nila sa paaralan at nakasali na sa kindergarten program yung kanilang mga anak. Pilitan yun. Okay? So, sinasabi noon ni Armin Luistro na yung pinapatupad nilang programa na K-12 Enhanced Basic Education ay programang pang-edukasyon. Nung malaman lamang ko, nag-imbestiga rin ako, hindi yun pang edukasyon. Wala man lang ni kakunting yung makikita mong senyales na magsasabing yung programa na pinagdaanan ng mga batang yun nung panahon ni Armin Luistro ay pang-edukasyon. Wala po. Actually, in fact nga, sabi ko sa inyo, paglabag sa karapatan natin, we have given the right, or there is a constitutional guarantee. We have been constitutionally guaranteed with the right to education. Okay? Pero akala natin education, yun nga yung programa na yun, pangtupad dun sa karapatan na yun. Hindi po pala. Naloko po tayo ni Armin Luistro. Dahil yung ipinapatupad niyang programa ay hindi po pang edukasyon. Yun ay kabaliktaran ng edukasyon. Yun ay programang panira sa kaisipan ng mabibiktima ng programa na yun. Kaso, ang ginawa nitong EDCOM 2, imbis na isiwalat ang katotohanan, prinotektahan pa niya kung ano dapat yung totoo na dapat nilang isiniwalat na katotohanan. Ngayon, itong si Win Gatchalian, lalo tuloy nakahalatang halata na yung, alam mo yung advocacy na pangkapitalista yung ganap. Ang gusto kasi ng mga to, sirain yung kaisipan ng mga Pilipino para magawa na lang nilang utusan. Alam mo ba yun? Maging labor market nga kasi tayo Hindi naman tayo na yung mga Pilipinos, yung mga tao ngayon, nag-aaral man at nakatapos na, hindi sila nagtapos sa pag-aaral para maging manager o para maging inventor o para maging creative or maging may ihahalin tulad sa mga dayuhan na nakakagawa ng bagong teknolohiya. Hindi po. Na-design yung programa natin para bawat isa sa atin ay maging laborer. Laborer in what sense? Maging doktor ka man. Laborer ka. Doktor lang ang title mo, pero laborer ka pa rin. Ano ibig sabihin nun? Sumusunod, hindi ka naman doktor Sumusunod ka lang dun sa sinasabi ng pharmaceutical company kung paano mo para saan yung gamot na yan,
kung ilan yung papaano mo, kung anong sakit, utusan ka rin lang. Hindi ka doktor. Yung teacher nga natin incompetent yung mga yan. Porket nakatapos ng kurso na tinawag na BS Education, teacher na daw sila. Yung mga engineer natin, sumusunod din naman yan sa mga utos ng mga manufacturer na dapat, ganito yung halo. Sundin mo yung halo, o yung distansya, ganito lang dapat ang distansya yan. Noong pagkabit ng mga ganyan, para mas safe yung... Wala tayong tunay na mga professionals dito sa ating bansa. Pinaganda lang, pero yung mga titulo, pero puro utusan lamang. Kung meron kang tulad ni Elon Musk, yan, may initiative, creative, innovative, productive on his own right. Ganon din yung iba, yan yung mga nakaimbento ng mga bagong teknolohiya ngayon, yung artificial intelligence. Bakit wala man lang ako nakikitang Pilipino na makakagawa ng mga ganyan? At sa dinami-dami ng magagandang trabaho sa ibang bansa, wala man lang ako mangilan-ngilan lang yung maririnig mong nag-succeed bilang manager o naging CEO ng isang malaking kumpanya. Ilan pa nga lang Kumpara mo naman sa India. Sabihin na natin mas marami yung nila, yung populasyon, pero hindi yun Okay? So, ibig sabihin, yung programang ipinatupad ni Armin Luistro ay pagyurak doon sa karapatan natin bilang mga tao. Panlulokong malinaw yun at kaya ko pong patunayan yan. Okay? Pinalabas lang nila na yung Miss Education program na yun, siyempre sino ba namang gustong sumali sa isang Miss Education program? Palitan mo ng mas magandang pangalan. Gawin mong education program para lahat mabiktima. At the end of the day, pag nagkaroon ng investigasyon, bakit ganito yung resulta? Kasi mistake lang Ayun yung ginawa ng EDCOM to, di ba? Sabi ko nga itong si Win Gatchalian, espiya din to ng China Alam mo, Grace Baptist ba nag-graduate to? Kasama, para sila ni... Kasi kung natatandaan natin, nagplanta na ang China ng kanilang mga citizen sa iba't ibang bansa para doon lumaki, mag-establish ng pangalan at makapasok sa mga sensitibong posisyon sa community. Kagaya dyan, Senado. Yan si Bongo, hindi naman Pilipino yan Kaya nga nagulat ako, nirecognize pa nila na the first Chinese citizen na umupong senador sa ating gobyerno ay si Win Gatchalian. Tinanggap naman. My God. Ang tawag doon, hindi na talaga marunong mag-isip ang mga Pilipino. At bakit tayo umabot sa ganun? Dahil po sa miseducation. Dahil po sa programa na ang intensyon ay sirain ng kaisipan para hindi na maalarma at malaman kung anong kaibahan ng tama at mali. Good and bad. Good and evil. Basta nakangiti na lang siya. Parang aso. Ang isang K9 bomb sniffing dog, na-upgrade yung mental capability nun. Alam niyo nagagawa niya. Siyempre, nasanay yan na maghanap ng explosive. Pag nahanapan niya, alam ba niyang explosive yon? Alam niya bang ikakapahamak ng buhay niya? Ganon din ang utak ng Pilipino ngayon. Sorry to say, but then that's 90%. Yes. Actually, mga teacher nga na nakikita ko sa DepEd TV na nagdi-discuss ng mga kung ano-ano.
dakdak sila ng dakdak, ipinapalabas nila yung mga mukha nila doon, hindi nila alam. Kasinungalingan yung mga kanilang itinuturo. Hindi nga nila alam na ikakapahamak pa natin yung kanilang mga itinuturo. One instance or one example. Sino bang nagturo sa atin na yung disputed body of water doon sa West Philippine Sea? Bago ito tinawag na West Philippine Sea, ang tawag dito ay South China Sea. Sino naghubog ng mga salitang yun sa ating kaisipan? Hindi ba ang yan, DepEd? Kung hindi pa napalitan ng West Philippine Sea na pangalan, hanggang ngayon, South China Sea pa rin ang tawag natin sa kanya. Kasi yun ang iniisinaksak ng mga peking guro sa ating kaisipan. Ngayon, ang masakit dito, nakapwesto na yung mga insect doon. Anong masakit doon? Hindi naman doon matatagpuan yung south o southern part ng China. Hindi yun yung bahagi ng south. Mali, hindi yun yung south. Tinawag lang siyang South China Sea pero hindi yun yung south ng China. Parang yung Middle East, di ba? Tinawag lang na Middle East dun pero hindi yun yung middle ng East. Ganun kabobo ang DepEd natin at ganun kabobo ang mga teacher dito sa Pilipinas. Huwag niyong sisihin. Kayo mga visit kayo, mga PhD kayo at may mga masters kunwari kayo at EED dyan sa DepEd. Mga visit kayo. Hindi nyo nga alam na hindi teacher yung mga yan eh. Pero kayo nga naging PhD lang kasi nungalingan pa rin naman yung dala-dala nyo. Nag-PhD kayo, hindi para ayusin yung problema sa sistema ninyo. Nag-PhD kayo para tumaas yung sweldo nyo. Yan ang advocacy ng bawat personnel ng DepEd. Maliit man o malaking teacher. Putang ina, may mga posisyon na ng bata ako, hindi ko man lang alam na may master teacher o second. Walang mga ganun sa amin nun. Pero ngayon po, tragis. Gusto nyo yung posisyon nyo, yung pagtuturo nyo na wala man lang, pagtuturo ba yan? Hindi nyo nga alam na hindi kayo teacher. Hingi pa kayo ng hingi na increase. Demanding ang mga puta. Ang pinakamagandang paglalarawan sa inyo, kayo mga nagkukunwaring mga teacher kayo, USB. Yung USB, diba, isasalpak mo dun sa libro na hindi nyo namang gawa. Ganun din kayo, isasalpak ka dun. Tapos ikaka-copy paste sa'yo. Tapos tatanggalin, ilalagay naman sa utak, sa ulo ng estudyante. Copy paste na naman. USB lang kayo. Masama dito, mamahalin pa. Kahit naman na wala na kayo dyan wala nang middleman between learning and the students. My God, mas malaki pa yung matututunan ng mga estudyante kaysa nandiyan kayo. Kaso nga lang, programang dayuhan yung ipinapatupad ninyo. Kaya kailangan yung sumunod sa mga dayuhan yung amo. Yung mga kasinungalingan nila ang kailangan yung isalpak at para sirain yung mga utak ng kabataan. Hindi nyo alam yun. Siyempre, hindi naman kasi kayo nag-iisip eh. Paano makakapagturo ng critical thinking ang isang taong hindi marunong, wala man lang sinyalis ng critical thinking? Paano mo masasabi na ang isang advocate ng education ay magkakamaling mag-advocate ng miseducation? May Godwin Gatchalian, halatang halata ka. Pare, putres na yan. Ano yung isang programa mo ngayon? Balak mong banatan na naman yung utak ng mga musmos, no? Putragis ka talaga. Brad, may madadali ka dyan. Sasabihin ko sa'yo, sorry na lang. Kung umabot ka doon sa punto na yun. Pero may God, napaka-dedicated mo para sirain yung kaisipan ng mga Pilipino.
Ano bang kalakaran ang sinusulong mo? Yung pang-incheck kayo, mga tsuktsak Chinese? Pinondohan lang kayo para magkaroon kunwari ng mga, na isang malaking kontraktor dito sa Pilipinas at ma-establish yung isang katulad mo. Ngayon, ni pwesto na putragis. Kung hindi lang sana naging pangulo tong si visit na Duterte na to, hindi sana nangyari yung lahat na to eh. Naiwasan pa sana. Pero putres, akala ko nun, isang maayos na matandang okloban na malapit nang mamatay, ay mag-aayos na. Hindi pala. Kung nilagyan mo lang ng pera, yung sign ng peso sign ng tae, kakainin pa nun eh. Anyway, sige, basahin ko lang itong part. The Philippine government, through the Department of Education, has egregiously denied the Filipino people of their constitutional guaranteed rights to education when the said attached agency demonstrably deceived the Filipino people into joining a program supposedly labeled with the word education, but after the unfortunate circumstances and after the inquiry, assessment and evaluation conducted by the Second Congressional Commission on Education, or EDCOM2, which came into being in 2022 through Republic Act number 11899, conclusion has been arrived and part of the published report states to it. Ultimately, this has led to the miseducation. At pinagaan pa yung definition ng miseducation. Hindi mo na pumababago ang definition ng miseducation. Ang miseducation, pag ginamit mo yan na pamamaraan para manghubog ng kaisipan ng kabataan, sinisira mo ang buhay niya. Hindi lang siya plain or poorly delivered education. No. Because it is the opposite of education. After the said report was secretly made public, a number of concerned parents who were lucky enough in getting hold of such report was alarmed by the said findings. Aside from the findings indicated in the EDCOM2 report, these concerned parents ventured further as they tried to review and assess all public documents including relevant events associated with this anomaly. Through this representation, a number of relevant events has come to our attention. On January 2, 2012, the Republic Act 15157, also known as, ito yung sinasabi ko kanina, Kindergarten Education Act, was signed into law and took effect subsequently thereafter. The law by face value was apparently intended to force parents to enroll their kids to the program that was being initiated by then Department of Education Secretary Armin Luistro. And by this same intention was further expressed by Secretary Luistro verbatim during one of his midterm presentation of his K-12 program on the 16th Congress, as part of which is hereby quoted. No, ang real challenge po is to look for this 5 or so percent who are not in school yet. And that is where we would need the help of all barangay officials, because by law, everyone should be in school. Now, if we're able to do that over the next 2 years, so the context, parang ito yung unang salvo ng tokhang eh. Dito sa ginagawa ni Luistro mula nung siya yung umupo na secretary, hindi siya naging Secretary of Education. Naging Chief of Police siya ng DepEd. Ang programa niya ay siguraduhin na lahat ng kabataan na nasa education age ay maisalpak na sa loob ng mga classroom.
Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung benefit ng pagpasok ng mga batang ito dun sa classroom na yun. Tandaan nyo, dun sa mga report niya, lahat ng presentation niya, actually dun sa interview sa kanya ni Maria Ressa, nung patapos na yung kanyang termino, dito mo makikita kung paano ka-obvious na, alam mo, halimbawa ako, plant sales assistant manager ako ng isang oil and petroleum industry player. Nung pumasok ako, may inoffer akong plano, may inoffer akong program. Hindi ko lang sinabi na mag-a-apply ako dahil ganito yung qualification. Hindi. Mag-a-apply ka kasi may plano ka kung paano ka makatulong para maging successful yung company na pinapasukan mo. Hindi yung papasok ka para maging pabigat, palamunin at magiging estudyante para turuan. Hindi po ganon. Nung in-initiate nito yung patupad yung K-12, Enhanced Basic Education, dapat may aim ka dun na resulta eh. So, ang aim mo dapat dun is to increase the rate of critical thinking youth in the Philippines, or yung magiging tataas yung rate nung quality nung pagiging kagalingan ng mga kabataan sa math, sa science, or etc. kung saan man. Pero hindi dito pa, mula nung nakita ko tong umupo, ang kapansin-pansin ay ang binibilang niya kung ilan yung biktima niya na naipapasok taon-taon sa classroom na yun. Bakit? Sabihin na natin 100% lahat ng kabataan ay pumasok doon. So what? Kung education talaga yan, dapat may resulta yan. Pero doon sa programa niya, ito, yung tanong sa kanya ni Maria Ressa. When asked what was his, Secretary Luistros' accomplishment, the answer was apparent. Ressa, what were you able to accomplish? Tignan mo yung sagot niya na lang, yung sentence construction. I think the actual perspective of schools that are not just in the center of the cities, turba-turba, the actual needs of education in the farthest islands and barangays. Hindi siya related dun sa in-initiate ng K-12. Alam ba niya kung ano intensyon ng K-12 na programa na kanyang ipinagpilitan dun sa sagot niya? Kung may direksyon yung programa niya na yun at kaagibat ng programa niya na yun, yung ipinatupad niya, madali lang sana sagutin to. Pero kung wala kang daan, wala kang plano, at wala kang talagang silbi, hindi nalala yung ganito nga isasagot mo.